Amen. Alam ko mga kapatid na ang salitang bibigay sa atin ng Panginoon is going to be beneficial, helpful. At the same time, is very practical that I hope is going to help you in your life. Genesis chapter 2, verse 20 to 25. Genesis 2, verse 20 to 25. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. Single si Adam at that time. And the Lord caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. So dahil si Adam ay walang katulong, no comparable helper, pinatulog siya ng Panginoon, kinuhanan siya ng tadyang para i-create si Eve. Kaya minsan hindi maintindihan ni Adam si Eve kasi tulog siya nung ginawa. Anyway. Iba sa inyo hindi naman nag-guess masyado, no? Verse 22, and then the rib which, verse 22, and then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And they were both naked. The man and his wife were not ashamed. Disclaimer lang mga kapatid, and for those who are watching online as well, ako po ay walang any accreditation para maging love guru. Ako po ay walang accreditation, accomplishment para maging love doctor. Hindi po ako love doctor. Ako po ay married na for 8 years, but I am not perfect. Jenny, my wife, is not perfect. But we are serving a perfect God, standing before the perfect Word of God. So some of these things na ituturo ng Panginoon sa atin, I believe is gonna transform your life so that the rest of your life will become the best of your life. Are you ready for the Word? I want to talk to you about on this subject, building a healthy relationship. Building a healthy relationship. Kung kayo man ay single, huwag kayo mag-tune out. Kasi you're gonna need this. Kasi hindi lang naman laging romantic relationship ang mga relationship that we have in our lives. Are you ready, church? How many among you can testify, mga kapatid, that we all want to be happy? Just by raising up your hands, sino sa inyo gusto nyo maging masaya tayo? We all want to be happy. Lahat po tayo, mga kapatid, gusto nating maging masaya. And I believe that our relationship or the relationship in our lives has a great impact para magkaroon ng positive and negative experiences tayo pagdating sa happiness. Ang relationship ay may malaking ambag para tayo'y maging masaya o hindi maging masaya. Ang sabi nga nila, the greatest pain and the greatest pleasure comes from one place only, relationship. Sa mga relationship natin, napansin nyo mga kapatid, kapag binigyan ka ng flower, nasisiyahan ka, greatest joy is there. But at the same time, when you lost a loved one, dahil you have a relationship with that person, there's also a great pain in it. But truth be told, hindi na ho natin siguro kailangan i-deny, hindi ko na kailangan ituro, but we all need a partner. We all need a friend. Lahat tayo kailangan ng relationship. Come on, somebody. Lahat tayo kailangan natin ng mga relationship sa ating buhay, kailangan natin ng companion, and yung relationship mo sa Diyos, sa wife, sa children, even sa mga boss natin, sa employee natin, sa mga friends natin, if we don't honor the God-given relationship in our life will become out of balance. Am I talking to somebody, mga kapatid? And I believe na dahil gusto ng Lord na magkaroon tayo ng companion, ng friend, somebody that we can lean on, somebody that we can depend on, I believe one of the reasons kung bakit merong marriage is because of companion. We all know this story kanina, yung binabasa natin about Adam. Na si Adam ay unang nilikha, mga kapatid, pero itong si Adam, nakita ng Panginoon that he was lonely, he was sad. Ano sabi ng Panginoon, it's not good for this man to be alone. Notice mga kapatid, if you read the whole text mula pa ng Genesis 1 and 2, lahat ng creation ng Diyos, very good. Lahat ng creation, good, very good, good, very good, good, very good. Pero for the first time, ang sabi ng Lord, it's not good. Something is wrong. Okay? Lahat ng nilikha niya good, lahat nilikha perfect. Nung nilikha ka niya, very good ka pa nga. Pero pagdating kay Adam, sabi niya, it is not good, ano daw? For a man to be alone. Meaning, mga kapatid, God wanted all of us to have a relationship that will help us happy, get closer to God, and find joy
in our life. Ako naniniwala, hindi lang basta relationship, kasi kundi gusto ng Lord magkaroon tayo ng deep relationship. Gusto ng Lord magkaroon tayo ng personal relationship. Gusto ng Lord magkaroon tayo ng faith-building relationship. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng supportive na relationship. Sabihin nyo nga po, personal relationship. Sino sa inyo naniniwala, personal relationships are important? Hindi lang functional relationship, kundi personal relationship. Ang relasyon mo sa magtataho, functional. Binibigyan kanya ng taho, bumibili ka sa kanya, functional naman. Yung relationship mo sa barbero, functional naman. Yung relationship mo sa doktor, functional naman. Kasi na-check up ka naman, nakakapagbayad ka naman, pero you don't have a personal relationship. So hindi lang functional, kundi gusto ng Lord magkaroon ka ng personal relationship. Sa teammate mo, sa teacher mo. Gusto ng Lord personal. Mas malalim. Mas intimate. Remember Jesus? Meron siyang 70 disciples, meron siyang 12 disciples, at meron pa siyang 3 disciples. Mas personal. Si Peter, James, and John witness miracles na hindi na-witness ng ibang disciples. Why? Because ang relationship ni Jesus with these 3 disciples is personal. Number 2, hindi lang personal, kundi deep relationship. Pag sinabing deep relationship, mga kapatid, hindi lang superficial. Hindi lang surface relationship. Hindi lang acquaintance relationship. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, that we will have a deep relationship. Unfortunately, you cannot have deep relationship with everyone. Ang tahimik lang 10 a.m. Halatang walang kadate. Hindi lang personal relationship, hindi lang deep relationship, syempre kailangan meron tayong faith-building relationship. Yung mga tao na nasa paligid natin, tutulungan tayong mapalapit sa Diyos at hindi ka hahatakin, hindi ka sisiraan, hindi ka paplastikin, kundi somebody that will help you get closer. And kung ayaw mo magsimba, itutulak ka niya magsimba. Kung ayaw mo mag-pray, tutulak ka niya mag-pray. Kung gusto mo na sumuko, siya ang sasalo ng ibang load para sa iyo because that relationship is faith-building. Sino-sino yung mga taong ito sa iyong buhay? Na meron kang personal relationship, deep relationship, faith-building relationship. Or yung pang-apat, supportive relationship. Pag sinabi mong supportive relationship, yung mga tao sa paligid mo na ito ay meron silang puso that will lighten your load. Kapag mahal mo kasi, susuportahan mo. By the way, dito sa church na to, pwede kayo mag-amen anytime, walang bayad, libre lang. Kung agree kayo sa sinasabi ng Panginoon, just say amen. Kung para sa inyo, sabihin mo, amen, pastor, para sa akin yan. Pag para sa katabi mo, amen, para sa iyo yan, magbago ka na. Anything na pwedeng gawin. Pag mahal mo, supportive ka sa Kanya. Kailangan mo ng mga tao na load lifter. Pag bigat na bigat ka na, tutulungan ka nila. Kailangan mo ng mga tao na burden bearer. Na hindi lang ikaw yung pumapasan ng lahat ng pagsubok. Kailangan mo ng tao na tutulong sa iyo para buhatin ang mga ito. And you need a person that will strengthen you, strengthener, kung may ganun naman salita. That will help you sa panahon ng iyong kahinaan, sa panahon ng imperfection, sa panahon ng kasakitan. Laging nandyan sila para suportahan ikaw. Ang tanong, sino-sino ang mga taong ito sa iyong buhay? Bakit? Ang kultura natin, mga kapatid, pinababaw ang definition ng relationship. If you look at the scripture, relationship is partnership. Ang relationship, hindi mo matatawag na relationship lang dahil may mansari kayo. Hindi niya matatawag na relationship lang dahil nagde-date kayo. Ang relationship is partnership. Relationship is teamwork. And I know, hindi ka kailangan pumasok sa relationship kasi minsan tayo, di ba, pastor, kaya ako siya mahal na mahal because he completes me. Hindi mo kailangan pumasok sa relationship kung kulang ka. Kasi hindi ka makukumpleto ng kahit sinong tao. Even your so-called dream guy will never complete you because only Jesus can complete us. Hindi ka kayang kompletuhin ng partner mo, ng achievement mo, ng education mo, ng bank account mo. Only Jesus can complete you. So you are not 50% na pumapasok sa isang relationship para maging 100%. You should be 100%. So that you can be of help. Because relationship is a place of giving. Relationship is partnership. Say that in the chat. Sabihin niyo sa katabi mo, relationship is partnership. We need somebody that will help us have a brighter, better, and easier life. Whether it be your wife, your husband, yung anak mo, friend mo, boss mo, you need somebody na tutulong sa'yo para pagaanin ang iyong buhay. Because life in itself is tough, my friend. In case you don't know, life is not easy, and life is not supposed to be easy. Hindi pinangako ng Lord na magiging madali. Pero ipinangako ng Panginoon, alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan, kaya sabi niya, it's not good for you to be alone. It's not good for you. Kasi ang tunay na relationship, for example, romantic relationship,
Kung ang ating romantic relationship lang, ang achievement natin is meron tayong kasamang matulog sa kama. No. You gotta spend time with that person. You gotta build your relationship. Kaya ang sabi ng verse na binasa natin, it's not good for a man. By the way, hindi ko na sinama yun. Pero ang sabi ng verse previous that, it's not good for a man, it's not good for Adam to be alone. And we can contextualize that in our life. It's not good for you to be alone. And by the way, being single doesn't mean being alone. Singleness is not loneliness. May mga married pero lonely. Come on. Ano sabi ng Panginoon, it's not good for you to be alone. Alam nyo, ang Hebrew word ng it's not good is Adam cannot function well when he's alone. He's sad when he is alone. So sabi ng Lord, I will make a suitable helper for him. Hindi katulong. Partner. Sabi mo sa katabi mo, hindi katulong. Lalo kung asawa mo, hindi ako katulong. Helper ako. Ano sabi ng scripture, pinatulog si Adan, in case hindi nyo pa rin nag-guess yung joke kanina, tulog si Adan nung nilikha si Eva. Kaya minsan hindi natin sila maintindihan. Joke lang. Nung pinatulog si Adan, kinuha yung tadyang, create si Eva, at nung nakita ni Adan si Eva, sabi niya, wow, man! Woman. This is bone of my bones and flesh of my flesh. I don't know about you, but it sounds romantic to me. Romantic. Bone of my bones. Ano? Pag nagbabasa kasi ng Bible, di ba? Parang, wow, he's a bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. Because she was taken out of man. Look at this. God designed a perfect counterpart for Adam. Pansinin niyo ha, hindi isang Adan ang nilikha ng Diyos. Hindi clone. Counterpart. Kung loneliness lang ang solusyon, ay, nainip ka? Create pa tayo ng isang Adan pa. No. He created a perfect counterpart. Napansin niyo rin ba, ang binigay kay Adan, para i-address ang kanyang problem, hindi nanay? Malungkot ka, bigyan ka ta nanay. Hindi nanay ang binigay kay Adan. Come on, somebody. Hindi maid ang binigay, lalo nang hindi supervisor ang binigay. Ang binigay, asawa. Ang ibinigay, partner. Actually, ang Hebrew, ezer. Ibig sabihin, helper. Partner in life, makakatulong. Actually, yung helper, sa mas accurate na translation, fit. Fit, F-I-T. Appropriate match. Si Lord talaga ang tunay na matchmaker, mga kapatid. Okay? Because when God saw the problem in us, God is not just a solution bearer, He's the solution. He Himself will solve the issue. Ang sabi niya, I know you are alone, so God find a suitable helper. But hey, nung create si Eva, binigay ng Lord kay Eva yung magiging purpose niya. Anong purpose? You will be a suitable helper. May purpose. In other words, si Eva ang solusyon sa deficiency ni Adan. In other words, mga kapatid, si Eva was not created, watch this, dahil siya ay partner, hindi nilikha si Eva to be above Adam, hindi nilikha si Eva to be below Adam, they were together, they were a partner. Kaya kapag ako nagkakasal, lagi ko sinasabi sa mga kinakasal ko, lagi ko sinasabi sa kanila, ang babae kinuha sa tadyang. Napansin nyo, hindi sa ulo, para dominahan, hindi sa paa para tapakan, kinuha sa tadyang na malapit sa puso para mahalin. Amen? Because God wants, hindi pa kayo nakatin ng kasal ko, no? Pag nagkakasal, kaya pala. Lagi ko sinasabi yan pag nagkakasal ako. Amen? Bakit? She was a partner. Si Eva ay complementary. Amen? Para silang milk and tea. Milk tea. Okay? They are appropriate match. Ano ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos is for Adam and Eve to work together, shoulder to shoulder, and complement one another. Hindi nilikha si Adam dahil bored ka, bigyan ka ng kaaway. No, hindi nilikha si Eva para maging kaaway ni Adam. Si Eva ay nilikha para maging complementary.
Hindi dahil sa kulang ka, pero supplemental. Makakatulong. As suitable partner. Kasi ako na-realize ko mga kapatid, married ako for 8 years, hindi ako expert sa marriage counseling, but one thing I realized, ang married life, ang relationship, hindi laging exciting. Sige, pwede kayo mag-amen kahit katabi nyo asawa nyo. Hindi sa lahat ng panahon. Exciting ang relationship. Winds will blow. Waves will hit you. Storms will come. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kinakasal ko na hindi kayo naka-attend pa ever since. Lagi ko sinasabi sa kanila, yes, masaya ang kasal, pero may challenges sa married life. Not every day in your life is exciting, but every day demands commitment. Not every day exciting, pero araw-araw kailangan mo mag-commit dun sa ipinangako mo sa vows ninyo, kasi lahat ng relationship may ups and downs. Kung ikaw man, ine-expect ninyo na ang relationship mo as a friend, relationship mo sa tatay mo, relationship mo sa nanay, tatay mo, relationship mo sa anak mo, ay laging straight line. No, my friend, you've been deceived. Kasi ang relationship, it's ups and downs. Minsan magkasundo kayo, pero mamaya hindi na. Kagabi, mahal na mahal nyo ang isa't isa. Kanina, dahil na-late ka sa pagligo, dahil pupunta kayong church, down na down. Dahil pinagbuksan mo siya ng pinto papunta sa church, up na naman. Dahil naunahan mo siya sa elevator pagsakay, bumaba na. Relationship is filled with ups and downs. At kung ang relationship ay punong-puno ng ups and downs, it takes work and commitment to make it work. Like ko dito sinasabi sa mga kinakasal ko na hindi pa kayo naka-attend kahit isang beses. Lagi ko sinasabi sa kanila, ang gaganda kasi na talaga ng kasal, ginagastusan, minsan milyon pa. Yung mga gown, 100,000 and all, I'm not against all of that. Kung kaya mo, go for it. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, sa lahat ng kinakasal ko, at kaway-kaway sa lahat ng kinasal ko dyan, sana kayo pa rin, okay? Sa lahat ng mga kinakasal ko, mga nakasal ko na, sa lahat po ng nakasal ko na, lagi ko sinasabi sa kanila, itong wedding na ito, maganda sa Instagram. Itong wedding na ito, maganda sa Facebook. But if you will not make it work, it will not work. It will fail. You have to make it work. Ano mang relationship, friendship, you have to make it work. Minsan may narinig tayo, di ba, kahit 10 taong kami hindi magkita at mag-usap, friends pa rin kami. Well, I agree to that. I agree to that to some degree. But I believe communication, working it out, is important so that the relationship will last. It's one thing to fall in love. It's another thing to stay in love. Madaling mag-enroll, mahirap mag-aral. Madaling mag-apply, mahirap magtrabaho. Madaling simulan, mahirap tapusan. Do you know what I'm saying? It takes a lot of commitment to make it work. Sabi mo sa katabi mo, make it work. Make it work. Ang sabi ng Ecclesiastes 4, bakit kailangan ng helper? Ang sabi ng Ecclesiastes 4, 2 people are better off than one. Hindi ko po alam kung anong mathematics ito. Ang alam ninyo, pero ito ang mathematics na totoo. Kapag dalawa, mas gumagaang. 2 people are better off than one, for they can help each other, come on, fail, succeed. If one person falls, the other can reach out and help. Kasi may mga relationship hurtful imbis na helpful. But someone who falls alone is in real trouble. What am I saying, mga kapatid? You need a partner. If you want it to work, kailangan hindi lang ikaw ang nagsisikap to make it work. You have to talk about it. We have to decide that we want to make it work. Because, you know, it's exciting at some point, lalo pag honeymoon stage, pag nagsisimula pa lang. No amen, baka masampal ako ng katabi ko. Asawa ko to. Naalala ko kami ni Jenny dati, nung nililigawan ko pa lang siya, at lagi kami magkausap, yung sun cellular noon, yung bago pa lang, wala pa masyadong signal. Pag walang araw, walang signal kasi sun cellular. Okay, minsan talaga pag nagte-text ako, nakaganito ako sa bintana because I have to make it work. Amen? But it's one thing na mapasagot siya, it's another thing na manatili kaming kasal forever. It takes a lot of work. May mga excited kasi pero hindi willing mag-commit. Ingat kayo dyan. Hindi kayo to, iba to. Iba to. Taga-England yung kinakausap dito. Hindi porke nilibre ka ng Jollibee. Hindi porke binigyan ka ng milk tea. Hindi porke sinuutang ka ng face mask. Siya na yata talaga ang binigay ng Panginoon sa akin. Bakit?
binigyan ako ng Chicken Joy, spicy Thai part. Sarap! Listen. You gotta spend with that person for the rest of your life. Think about it. Baka excited ka lang. Are you willing to commit? In case you don't know, love is not a noun. It's a verb. What is a verb? Action word. Because love requires commitment. Love requires work. Love requires action. We got to make it work. Nga lang kasi, yung love natin ngayon, iba-iba na definition. Pag maganda sa sasakyan, I love my car. Pag maganda asawa, I love my wife. Same word. I love pizza. I love milk tea. Pero hindi mo pwedeng pakasalan yung milk tea. Hindi mo pwedeng pakasalan yung pizza. You like it, but you cannot commit to it. So when you say you love the person, ibig sabihin lang yan, hindi yan yung parang liligawan mo lang, tas tayo lang ngayon and okay na. Hindi yan yung design ng Panginoon. Masyadong tahimik, tinamaan sila. Pastor, Valentine's, baka di kami matuloy mamaya. Sana pala, mamaya na kami umaten. May 1 p.m. tsaka 3 p.m. service nga pala. Amen? We got to make it work. You may like it, but do you love it? Oh. Baka gusto mo lang. At hindi mo talaga mahal. Gusto mo kasi exciting. Gusto mo mabango kasi ang buhok. Gusto mo kasi yung kulay ng buhok niya. Pag nagpalit, ayaw mo na. Gusto mo kulay ng manicure niya. May alien dito sa kuko. UFO. Why? Because relationship is not always about kilig. Relationship is partnership. Relationship is tough. Pastor, he's so hot, you know? So hot. Ay, gusto mo ng hot? Sa impyerno, hot din. Know what I'm saying? Amen? Anong ibig sabihin? Hindi mali ang attraction. It's not wrong. It's not sin to be attracted. Being attracted doesn't make you a carnal. It makes you a human. Nothing wrong with attraction. Pero hindi pwedeng attraction lang. Tahimik. Kailangan may commitment. Amen? You gotta commit. Hindi porke pareho kayo ng favorite color. Kami na. Lord, is this a sign? I love red. She loves red. She watch K-pop. I watch K-pop. Let's get married. Is that it? Is that it? I don't think so. Love is more than that. Love is a verb. Love requires commitment. And I am in no way judging or condemning anybody. I'm just saying, you got to think. Pray about it. Amen? Pastor, Christian naman siya. Christian siya. Actually, 2 weeks na siya naka-attend ng church. She's a Christian. Kasi ngayon, marami na sa atin ngayon, Pastor Ryan, hindi ako nagkakamali, hindi ako nagkakasal kasi Christian siya. Bakit? Naka-attend na 2 services, 2 Sunday. Alam niyo, ang tunay na basehan kung talagang Christian siya, gusto niyo malaman mga girls and boys, para malaman niyo kung totoong Christian siya, tanungin mo, what is your Jesus story? If they cannot answer, malamang hindi pa siya talaga believer ni Lord. Tahimik. You need a man and a woman who loves Jesus. Hindi yung kaya ka lang bilan ng Jollibee, kaya ka lang bilan ng milk tea, yung lalaking kayang mag-pray, lalaking kayang magbasa ng Bible kahit na busy, kahit konti lang, I gotta read my Bible, I gotta prioritize what God wants me to prioritize. Amen? 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 You need somebody that, kung gusto nyo dalhin niya sa mas mataas yung tao na kaya maglingkod kay Lord. Serve the house before you find a spouse, sabi nga nila. Amen? Because sometimes, excited ako, Pastor, I'm in love, I'm young and all, wala akong masama dyan, but don't rush the process. Trust the process. Trust the process. Put that in the chat. Trust it. Kasi kung hindi pa inaalaw ng Lord, huwag mo ikalugmok. Like kung sinasabi, kung single ka, wala kang ka-date ngayong Valentine's, i-treat mo sarili mo. You don't need a date para maging masaya. You don't need a date para...
At sa pag-upo mo, sa pagtitreat mo ng sarili mo, baka may mga revelation pa ang Panginoon sa akin. Sa atin na, Lord, salamat, mag-isa lang ako. Siguro minomold mo muna ang character ko. Siguro dinedevelop mo muna ako. Siguro gusto mo muna i-control ko yung emotion ko. Gusto mo siguro, matutunan ko muna i-control yung galit ko kasi pag di ko to kayang kontrolin, pagka kami na, baka masaktan ko siya. You know what I'm saying? Just be faithful in the season that we are in. Lord, allow me to control my attitude. Baka mamaya may tinuturo ka pa sa akin. Maybe you want me to control my spending habits, my eating habits, at lahat ng mga habits natin. Because God wants to prepare you in whatever season that we're about to enter. God is always prepared to bring us into a new season, new stage, new level of our life. The question is, are we prepared? Is this helping so far? Bakit importante itong mga pinagsasabi mo, Pastor? Simple lang. Kasi if you are building a relationship, any building requires great foundation. Lahat ng building, hindi ako engineer. Pero lahat po ng building, kailangan maganda ang foundation. If the foundation is right, everything else will fall into place. Pag mali ang sukat, mali ang lalim, mali ang foundation, come on, engineers, help me out, mali ba to? Amen? You got to build the right foundation. Any building requires a great foundation. And Jesus indicated to us, very, very clear mga kapatid, na ang sinasabi ng Panginoon, yes, your vertical relationship with God is important, but your horizontal relationship with your friends, your parents, your girlfriend, boyfriend, your wife, your husband, is important as well. I'm not judging anyone, pero nagtataka ba kayo kung bakit parami ng parami ang pumapasok sa relationship pero hindi nagiging successful? May pera naman. Successful naman sa work. Ang dami nga niyang empleyado eh. Okay naman ang business. Pero pagdating sa relationship, it seems like we are unsuccessful. Siguro, hindi ko po sinasabing lagi ito, hindi ko po sinasabing legitimate truth sa lahat ng sitwasyon, pero posible na kaya ganun kasi we don't follow God's design. And if we don't follow God's design, we are perverting the plan of God. We should follow God's design. Ang sabi ng 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Ano sa text na ito, kung saan binanggit ni Pablo yung equally yoked, sabi nyo nga yoke. Hindi yan egg yolk. Pag sinabi mong yoke, yan yung parang pamatok. Yan yung nilalagay sa likod ng kalabaw. Yan yung nagtutulak sa kanya para magsaka. Back then, nung sinusulat tong scripture, ang nakalagay dun sa yoke, hindi lang isa, dalawa. So, ang sinasabi ni Pablo sa kanila, huwag kayong papartner sa hindi nyo kauri. Yung mabilis siya maglakad, ikaw mabagal, kasi mangyayari niya, you will just hurt each other. Yung sinasabi ni Pablo, do not be unequally yoked with unbelievers. Kasi yung belief mo sa belief niya, kapag ka nagtama yan, ang tanong, kaninong belief ang mananatili? Kasi ang purpose ng yoke is for you to plow the field. Ang purpose, magsaka. That's the main purpose, that's the main reason. Hindi pwedeng isa lang ang malakas. Help? Hindi pwedeng isa lang ang healthy. Hindi pwedeng isa lang ang may drive, may passion. Hindi pwedeng isa lang ang passionate. Be yoked with the right person. Amen. Suitable helper. Ay, Pastor, what about my husband? Hindi siya Christian. So, hiwalayan ko na ba siya, Pastor? Maghiwalay na ba kami? May mga anak pa naman kami. I'm not saying that. But what I'm saying is this. I believe with all my heart that God will give you the ability to shine the light of Jesus into your husband. Don't feel condemned. Don't feel judged. Because I believe na may gagawin ng Panginoon sa inyong pagsasama. Amen? So that this relationship will be glorifying to our God. When we decide to build a healthy relationship, madalas yan, dahil gusto nating ayusin ang ating relationship. Napansin niyo ba kung kapag ka nag-decide ka na gusto mong ayusin ang buhay mo, nag-decide ka na gusto mo nang magpatawad, nag-decide ka na, Lord talaga, every Sunday magsisimba na ako, tsaka biglang darating yung mga schedule na parang ino-oppose ka kapag gusto mong gumawa ng mabuti. Kaya tuloy, iba gumawa na lang ng kanta, gusto kong bumait, di ko magawa. Sorry talaga, hindi ko talaga kaya na eh. Because sometimes sumusuko na lang tayo dahil sinisikap naman namin, Pastor eh. Totoo naman. I understand what you feel. I'm not judging you in any way. But what I'm trying to say is that when you decide to build a healthy relationship, mag-expect ka talaga na i-oppose ka ng kaaway. But you gotta fight for your family. You gotta fight for what you believe in. You gotta fight for your purpose. Kung inaatake ang pamilya mo,
at talaga inatake kayo, gusto kayong paghawa. Kasi napansin nyo ba, si Lord, sabi nga, pag nagkakasaluli ako na hindi kayo nakakaten, lagi ko sinasabi sa kanila yung dalawang nag-commit kay Lord, the two became one flesh. The two became one. Pero napansin nyo kay Lord, yung two nagiging one, kay Satan, yung one gusto maging two. Gusto ni Satan paghiwalayin tayo. Gusto ni Satan magkaroon ng disunity. Amen? But I'm here to tell you, humbly, respectfully, and saying, guys, huwag kayong pumayag sa gustong mangyari ni Satan na magkaroon ng hiwalayan sa inyong pamilya. Amen? You gotta fight for it. Fight for it. Amen? I'm not taking lightly kung ano man ang nangyari. I'm not saying na dapat, but at least fight for it. At least fight for your family because God wants us to have a relationship that is healthy. Ang sabi ng 1 Thessalonians, encourage one another. Build each other up just as you are doing. Encourage one another. Relationship should be a place of encouragement, not discouragement. Relationship is a place of help, not hurt. Relationship should be a place of compliment, encouragement, building each other up. Again, I'm not saying we have a perfect relationship. And God is not expecting us to have a perfect relationship. Pero hindi naman porke hindi perfect, hindi na pwede maging healthy. If you want to have a healthy relationship, 3 points. Mabilis lang. Number 1, check the leak. Check the leak. May mga leak ba sa relationship natin na pwede nating i-fix? Kasi kahit, napansin nyo mga kapatid, halimbawa yung bucket, I see this illustration na may isang balde na kahit anong lagay mo ng tubig, kung may leak sa ilalim, kahit pour out ka ng pour out, kahit sabi ka, I love you, I love you, I love you, I care for you, dinidate kita, binigyan kita ng flowers, isang truck ng Valentine's Day, pero dahil may leak, mauubos at mauubos din. You gotta check the leak. Parang sa sasakyan, mga kapatid, kahit gaano kaganda ang sasakyan mo, kung ang gulong flat, it cannot run. You gotta fix that first. If you want to go through this. Amen. Alam niyo po ba, na checking the leak is very important, hindi lang sa mga relationship, kundi sa mga kakalabas pa lang ng relationship. Naghiwalay kayo for a reason, nag-break kayo for a reason. Right? Sabi niyo pa nga, it's not me. Ay, it's not you. It's me. You're a good person. Actually, you're perfect, quite perfect, angelic in a sense. But it seems like I'm not the best guy for you. Nag-break. 2 weeks later, uy, may bago na. So magugulat ka, after 2 months, hiwalay na naman sila. May leak. May leak. Akala kasi natin, pag nagpalit ng relationship, mababago na kagad yung sitwasyon. Hindi pagpapalit ng boyfriend, madalas ang solusyon, kundi pagpapalit ng attitude. Kasi ang common denominator sa lahat ng naging ex mo, ikaw. Right. That's why, listen, sa lahat ng kakabreak lang, that's why you need time to recover before entering into another relationship. Do not rush entering into a new relationship. Bakit, pastor? Wasak ka eh. You have to rebuild the foundation first. Check the leak first. Kasi you are building another relationship. Ampaw yan kung walang foundation. You gotta. Masakit pa eh. Hindi mo nga na-proseso. Unprocessed pain, dadali mo sa next relationship. Sobrang tahimik dito. Kung narinig nyo na, sobra. Kahit sa comment section, tahimik sila. Sabi mo sa katabi mo, process the pain first. You gotta fix the leak. Process the pain before entering into a new relationship. We have a decision to make, my friends. Every relationship we have, kahit sa parents natin, and sometimes, halimbawa, tinimplahan ka ng kape. Halimbawa ako, pinagtimpla akong kape. Pagtikim ko pa lang, alam ko na kung gusto ko siya o hindi, right? Alam ko na kung masyado siyang mapait o masyado siyang matamis, right? Kahapon si Jenny, habang nagpe-prepare siya, sabi ko sa kanya, gusto mong kape? Sabi ko, teka lang, baka mamaya, hindi ka na makatulog kasi medyo gabi na yun eh. Sabi niya, sige. Kaso wag lang matapang ha. Eh di ba tayo minsan, gusto kong kape, yung matapang, kaya ko paglaban. Pero si Jenny, gusto niya medyo light lang at that time. So sabi niya, yung sakto lang. So ginawa ko, hindi ko maalam kung gaano katapang, ginawa ko, dinala ko na lang yung kape tsaka yung asukal, tapos yung mainit na tubig, siya na lang mag-decide. Sabi niya,
Tung nagsasalin siya, parang ako din nagtimplang kape, sabi niya. Hindi niya alam. Nadaya ko siya, no? Kasi sabi niya, konti lang. Pero nung tinikman niya, pagkatapos, dinala ko na uli yung kape dun sa lagayan namin, sabi niya, ang tabang pala. Sabi ko, gusto mo uling itry. Kasi sa unang tikim pa lang, alam mo na kung matabang o hindi. Pero si Jenny nag-decide siya, itutuloy ko na lang. Kahit matabang. See? You can fix it right away, or you can decide, ipagpapatuloy ko na lang kahit masakit. Tapos you are expecting a healthy relationship without fixing the leak. Ang sabi ng Matthew 18:15, alam kong hindi to pang romantic, pero sa lahat ng relationship, it applies. If your brother sin against you, go and tell him about his fault. See that? Address it first. Between you and him, hindi sa Facebook. Is this biblical? hindi kay Sir Rafi. Alam niyo, sa totoo lang, may mga vows ako naririnig ngayon na kapag hindi tayo nagkasundo, paparafi kita. Sa vows mismo sa kasal. Come on, narinig niyo na? Narinig ko actual mismo. Because sometimes if you cannot make it, parang ayaw na natin din na tayo, isarapin. Sabi dito, kung nagkasala ang kapatid mo, ang brother mo, kasama mo sa church, parents mo, go and tell him his fault. Sabihin mo sa kanya. Huwag niyo i-broadcast na una pa yung Facebook malaan. Tapos pag nagkabati kayo, sira na image niya. Between you and him alone. Listen, last part. If he listens to you, you have gained your brother. Kung nagkaintindihan kayo, di walang Facebook na nangyari. Walang nasira. Sabi nga nila, huwag niyong isasampay ang maruming damit sa... Hindi niyo alam yun? Na nakikita ng lahat. Baka mali talaga yung kasabihan ko, pero yun. What I'm saying, Satan can put a lot of damage in your relationship if you don't fix the leak. Hindi ko po sinasabing walang leak ang relationship namin ni Jenny. Kaya nga ang title ko, Building. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo mag-build ng relationship. Kasi kapag ang leak hindi na-address, napansin niyo po ba, pag ang leak hindi na-address, pag nilike niya yung post, naiinis ka. Pag hindi niya nilike, naiinis ka pa rin. Irritable ka eh. Kasi you don't fix it. Pag nag-comment siya, ba't ka nag-comment ang ganyan? Pag hindi ka naman nag-comment, ba't di ka nag-comment sa post ko? Si Jenny madalas yan eh. Nabasa mo na ba yung My Day ko? Ay, nakita mo na ba yung My Day ko? Oo. Di mo tinitingnan My Day ko, no? Because if people are not texting you, you have to address it. You have to address it. Listen, watch this. Write it down. You cannot rebuild what you don't see as destroyed. Amen? You cannot rebuild what you don't see as destroyed until you admit something is wrong. I gotta fix the leak and fix it right away. Fix it before it explodes. Hindi naman kailangan linggo-linggo mag-general cleaning kung araw-araw nagpupulit ng kalat, right? Fix it right away. Si Nehemiah, he was assigned to build a wall of Jerusalem which was destroyed nung kanilang mga kaaway. Pero si Nehemiah nagkaroon ng burden, 100 years walang gumagalaw sa wall. Nakabagsak lang. Napansin niyo ba minsan, yung sama ng loob, yung offense, inabot na ng ilang taon, walang gustong mag-admit, walang gustong humingi ng sorry and all of that. Until someday, si Nehemiah nagkaroon siya ng burden. I will rebuild that wall. Nag-take siya ng leave, humingi siya ng favor sa boss niya, pinayagan siya in record-breaking 52 days. Yung hindi kaya ng 100 years, na kaya in 52 days. Pag-determined talaga. Pag-committed talaga sa purpose, matatapos agad. Pero bago nila ayusin, there is an interesting part and phrase of the scripture na bago nila i-rebuild yung wall, we're speaking about rebuilding here, bago nila i-rebuild yung wall, meron muna siyang ginawa before that. Look at this, Nehemiah 2. I went to Jerusalem, and after staying for 3 days, verse 12, I sent out during the night with a few others. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. There were no mounts with me except the one I was riding on, kabayo. By night, I went out through the valley gate, through the jackal, well, and dung gate. Look at this. Ano ang kanyang unang ginawa? Examining the walls of Jerusalem, which had been broken down, and its gate, which has been destroyed by fire. Before you rebuild, examine first. Before you fix, napansin niyo yung nasa vulcanizing? Bago nila takpan, nilalagay muna yun sa tubig, ini-examine. Kasi pwedeng ito lang ang butas, tinakpan niya, hindi niya nakita, may iba pa palang butas.
Kaya napansin nyo, di ba, minsan ako ganyan pag namamadali, lalo na pag ginanon niya, ayun yung butas. Pero gaganon-ganon niya pa uli. Naghahanap pa uli siya ng butas because it's nonsense. Natakpan ko tong isang butas pero may iba pang leak. You gotta examine it first. So, i-examine natin. Kapag may conflict, dahil ba to sa pride ko? Examine. Wag laging siya. Kasi minsan tayo, you have to change, you need to grow, you need to mature. Never nating sinabi, I need to change, I need to grow, never natin sinabi yun. Laging sila ang may mali. Laging sila ang may kasalanan. Laging sila ang nasisisi. Sila ang laging may kasalanan. Paggising sa umaga, sermon. Is it because of my pride? O baka naman because of your temper, talagang maitin-itin lang ang ulo mo. Is it because you don't respect the person na kahit anong gawin niya, wala na talaga siya magagawang mabuti sa harapan mo? Or is it because you don't treat them right? Is it because you felt betrayed? O baka kaya ganun ang dating sa'yo is because feeling mo na napagtaksi lang ka. Or pwede mo re-examine, baka masyado ka lang madrama. Kakanood ng Korean novela. Amen? Check the leak. Number 2, learn to listen. This is real quick. Learn to listen. Ang sabi ng Proverbs 18:13, you gotta build relationship. Ano daw? Check the leak. Number 2, learn to listen. Proverbs 18 na sabi dito, whoever answers before listening, come on, is both foolish and shameful. May mga kilala ho ba kayo, sagot muna bago kinig? Sunod muna bago kinig? Kaya toyo na bili imbis sa suka? Anak, bili mo ako. Wala na, andun na kagad sa tindahan. Wala, pwede ko pa nasasabi. Ang sabi dito, whoever answers before listening is both foolish and shameful. Ang reality of life, kasama ho ako dito, ha? We don't know how to listen. We are quick to speak, slow to listen. In fact, pag nakikinig tayo, nag-aaway kayo, kunwari, argument kami ni Jenny, madalas yan dati. Nung hindi pa namin alam tong principle na to, pag nag-aaway kami, bawa, nag-aaway din kami, kahit pastor, nag-aaway din, right? Tao din kami. Okay, pag nag-aaway kami, minsan may sinasabi siya, hindi pa siya tapos, kinoconstruct ko na i-reply ko. Yari ka dito. Pag nabanggit ko itong reply ko, boom, sabog. So sorry ka na lang bigay, layakapin mo ako, bati na tayo. So, I don't listen with an intent to understand. I listen with an intent to reply. Magkaiba. When we listen, our intention is to understand. Where is she coming from? Ba't ganun ang kanya naging reaksyon? Nakakalungkot po sa mga lalaking katulad ko, guilty po ako dito, madali sa akin marinig yung kalampag ng sasakyan, pero yung asawa ko minsan hindi. So, ganyan kayo. Ako lang. So, pinalabas nyo, ako lang to. Nag-guilty patuloy ako na ako lang. Amen? And in fact, let's take it to the next level. Don't just listen. Engage. Napansin ko to kay Jenny. Kapag may binanggit siya minsan, nakinig ako, kapag sumagot ako na, saan mo nakuha? Ay, talagang, ay, grabe, ganito kasi nangyari noon. Kasi hindi lang ako naikinig. Kailangan engage. Ibig sabihin, you are engaging in a conversation. Usap talaga. Parang nung nagliligawan pa lang kayo, kahit walang kakwenta-kwenta, pinag-uusapan nyo talaga before. Inaabot ka na yung 5 hours. Ano na pag-usapan nyo? Oo nga, no? Wala. Pero 5 hours seems like napaka-iksi. Pagkatapos yung mag-usap ng 5 hours, magte-text pa yun, I miss you. What? Because that conversation is engaging. And don't for a moment believe na wala tayong pattern for listening because God listens to our prayers. Ang Diyos magaling makinig. Ang sabi ng Bible, Matthew 7:7, ask and it will be given. Nakikinig siya. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Do you understand what I'm saying here, mga kapatid? Ang sabi rin ng Philippians rata, make your request known to God. Ipaalam mo sa Diyos. Ibig sabihin, nakikinig siya. He listens to us. And if God listens to us, we gotta learn how to listen. Minsan si Jenny, kapag ka, nagugulat na lang ako minsan yan, pagka, natutulog, di ba? Nagugulat, gaganon niya. Gaganon siya. Init. Gaganon siya. Tapos ako, di naman ako nahihinitan. So, nung bago pa lang kami, pag sinasabi niya, ang init, parang ako confused ako. Ano ba, trick question ba to? Or, ano kaya to? Ano ba gagawin ko? Punasan ko ba siya ng pawis? O i-check ko ba yung aircon and all of that? Because sometimes, pag naikinig ka, hindi lang minsan yung sinasabi niya, kundi hindi lang, alam mo yung mga, minsan di ba yung mga asawa natin, okay ka lang ba? Yeah, I'm fine. Ang narinig mo, fine. Okay lang ako. Okay, kami naman mga lalaki, okay. Okay. Tapos pagka tumalikod kami, pak!
Ano okay? I'm not okay. Kasi iba yung sinasabi nila sa talagang gusto nilang sabihin. So you gotta listen. Hindi lang sa surface. Hindi ko sinasabing perfect ako. Kasi ang init, ang ibig pala sabihin ng lakas ako yung aircon. Kasi hindi porke malamig sa akin, malamig sa kanya. Hindi porke busog ako, busog siya. Busog naman ako, hindi na ako magluluto. May kapartner ka eh. Paano naman siya? You gotta help each other. Is this helping so far? Wala na. Amen? You need somebody that will love you at your worst and make you feel like you are the best. Learn to listen. And last, I will end with this. Learn to forgive. Learn to forgive. Learn to forgive. Forgiveness is possible. Sabi mo nga sa katabi mo, forgiveness is possible. Ang sabi ng Proverbs 19 verse 11, sensible people, wise people. Wise people control their temper and they earn respect by, look at this, wow. By overlooking, wow. When I was reading this translation, I was like, wow. How I wish all of us can overlook the wrong things. How I wish everybody of us kayang palagpasin ang lahat ng mga mistakes na nagagawa sa mga relationship. Kasi marami ho sa atin may mga unresolved offense. Unprocessed pain, tulad na sinasabi ko. And we have a decision to deal with it or ignore it, our choice. And sometimes kapag may argument, and I'm guilty about it too, sometimes ini-insist natin yung karapatan natin to be heard because there's nothing worse like the feeling of not being heard. Ang hirap ng ganung feeling. Kaya parang, ikaw, dahil sa kagusto mo rinig, lalakasan mo boss mo, because you want to be heard. Magugulat ka, huminto na lang yung kapartner mo, huminto yung boyfriend mo, huminto yung tatay mo, kakasigaw ng anak, huminto na lang yung tatay. Akala ng anak nanalo siya. Akala niya he win the argument. You may win the argument, but you lost the relationship. So ano mas matimbang? Ano ba mas matimbang sa ating karapatan o yung ating relationship? Because most of the time, if you insist you're right, you are making a permanent damage beyond repair sa isang relationship. That's why it's not just listening, it's not just fixing the leak, but learn to forgive. Pastor, easy for you to say, yeah, I agree. Minsan tinuturo ko to, pero pag nasa sitwasyon ako, hirap din magpatawad. That's why forgiveness is not an emotion, it's a decision. I don't feel like forgiving, but I will forgive you anyway. Because I know that if I refuse to forgive, I am blocking the flow of grace in my life. I will decide. Masakit ang ginawa mo sa akin. What you did to me is wrong. But thank God it made me strong. Thank you for the grace of God that He will allow you to learn to forgive. Pastor, nag-aantay lang naman ako magsabi siyang sorry. Siya may kasalanan. Lagi na lang paulit-ulit na lang ganyan siya. Wala na patutunguhan to relationship namin. Kailangan talaga siya magbago. Nag-aantay ako sa asawa ko, aminin niya na siya ang mali. Napansin niyo ba sa lahat ng away, tayo lagi tama? Pag hindi pa siya sumasagot, ikaw lagi ang tama. We cannot really forgive if we will always focus on the hurt. Cannot. Stop focusing on the hurt and start focusing on the purpose of God into your relationship. And I believe kapag naghiminto ka sa pag-focus sa sakit, sa hurt na naranasan mo, you will start to forgive. You gotta learn it. Unti-unti. Dahan-dahan. Huwag ka mag-focus sa sakit at sa taong nakasakit. Mag-focus ka sa purpose ng Panginoon, kagustuhan ng Panginoon sa ating relationship. Change the way you see things. Lagi natin sinasabi, forgive and forget. That's not true. You cannot forget really, sa totoo lang. But you can change the way you remember it. That every time I remember what He did to me, now I am encouraged. Kasi lahat ng yon pinagdaanan ko, may purpose ang Panginoon. Kaya ako malakas ngayon kasi hinayaan ng Lord na dumaan ako sa mga pagsubok na ito. Kaya ako natututunan gawin ito sa ibang tao kasi sinaktan nila ako, niloko nila ako, nilamangan nila ako. And I chose to forgive that time. And since nagpatawad ako, it made me strong right now. So I don't focus on the hurt and the person who hurt me. I focus on the purpose of God and changing the way I remember all of these things. Perspective is everything. Lahat ng problema, walang problemang insurmountable kapag tama perspective. Lahat ng problema kayang lagpasan. Lahat ng problema at challenges sa relationship, kaya nating masuong.
Ang sabi nga ni Pablo, do not be surprised when you encounter a trouble in your life. It's just part of life. Life is not easy. It's not supposed to be easy. But God is with you. Allow God to be the center of every relationship that we have. Kaibigan mo man yan, best friend mo man yan, nanay mo man yan, tatay mo man yan, asawa mo man yan, boyfriend mo yan. If you put God at the center of everything, the circumference will be blessed as well. Just put Him at the center of it and allow God to move over your life. And as long as you focus on the hurt, as long as you focus on the person who hurt you, magkakaroon ng bandage sa iyong puso. At napapansin nyo ba, when you always focus on the hurt and the person who hurt you, that person controls you. Kahit gustong-gusto mong pumunta sa isang, nakita mo siya, ayoko dyan. He control you now because you can't forgive. And even worse, galit ka sa kanya, pero nagiging kamukha mo na yung taong kinakagalitan mo. In the long run. Nagiging ganon ka na rin. Set yourself free. Hindi ka nagpapatawad dahil sila ang tama. Nagpapatawad ka kasi gusto mong palayain ang sarili mo. Nagpapatawad ka kasi gusto mong isalba ang relationship. Nagpapatawad ka kasi alam mo na may purpose ang Panginoon for every pain. Yes, there is a mess, but there is a message. Yes, there is a test, but there is a testimony. Yes, there is a trial, but there is also a triumph. We gotta be mature in dealing with conflicts. We gotta be mature in dealing with this anxiety and this problem that we have. We gotta be mature, mga kapatid, in responding and listening and learning with the purpose of God in our life. Release it. Release the offense. Release the offense. Release the offender. Check the leak. Learn to listen. And learn to forgive. Father, we thank you for this wonderful opportunity na ibinigay niyo po sa amin. For us to be reminded how beautiful your plans are para sa mga relationships that we have. Thank you, Lord God, for we have friends in high places. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming imperfection, yung perfection mo pa rin po ang laging namamayani sa aming mga buhay. Ito pong tatlong ito, Panginoon, na aming napag-aralan ngayon, madali lang sabihin pero sa totoo po mahirap gawin, Panginoon. But give us the ability, give us the grace para magawa po, Panginoon, ang pinapagawa mo po sa amin. I know, Lord God, ang plano niyo po sa bawat family na meron kami sa aming church, ang plano niyo po, Panginoon, sa aming buhay is for us to have not a perfect one, but a healthy relationship. And healthy relationship requires commitment to work out what you have purposed for our life. All glory belongs to you, Lord God. And I speak, Lord God, for everyone na mayroon pong dinadalang pain, mga unprocessed pain, may mga dinadalang sadness, may mga dinadalang insecurities. They feel and they believe that they are ugly because their ex-girlfriend said it. They think they are foolish because some other people have said it to them. At nahihirapan po sila magtiwala, nahihirapan po sila, oh God, na mag-move on. Lord, I pray, pagalingin niyo po ang lahat ng sugat, Panginoon, na meron. And allow your Holy Spirit, Lord God, to comfort us. Allow your Holy Spirit, Lord God, to heal these wounds. And may you be glorified, Panginoon, as we move forward. As you have said in your word, through you we can do all things. We can do all things through Christ who strengthens us. We can forgive. We can move on. We can work it out. We can be the best that we can because we are who you say we are. We are redeemed, forgiven. And through your grace, Lord God, we can come boldly to you and experience grace. And I pray the same grace that we have received is also the same grace that we can share. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Come on. God deserves the best. Kayo din sa chat. Even those who are watching us online, put that in the chat. Palapak emoji para sa Panginoon. Come on. All glory belongs to God.